Isa pang tanim witness, sabi ko sa inyo, eh. Ah, hindi lang po kay Bong Revilla 'to, ah, eh, kahit yung kay Pastor Kibuloy, tanim witness din galing di umano kay Risa Ontiveros, eto rin, tanim witness din, 'di ba? Sabi ko sa inyo, hindi po tsamba 'yan, hindi isolated case. Ganyan po ang gobyerno ni Bongbong Marcos di umano. Kailangan lagyan natin ng gano'n, eh, kasi puro sablay ang mga witnesses. O, kita mo ito, ha? O, tingnan natin 'to si Madriaga, ganyan parehas sila, eh. Etong si Bernardo at saka si Madriaga na iko-compare ko, parehas, sinungaling na mga witnesses. Bumalag ang nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa hamong suntukan ni Davao City Mayor Baste Duterte. Umasa si Madriaga, isa raw karangalan ang makipagsuntukan. Okay, teka muna, ha? Okay. Bago natin simulan, ha, kasi nagkahamunan ng suntukan, tingnan niyo po kung paano ibinalita ito, ha? I-observe niyo ang quality ng balita ng mainstream media. Kayo na po ang humusga. Hmm. Kay Mayor Baste. Sa handwritten na sulat ni Madriaga, sinabi niyang kung magpupunta sa Annex 2 ng Camp Bagong Diwa si Baste, handa siyang makipagpalitan ng suntok, sipa, uppercut at kahit pa headbutt. Ito ang sa akin, okay? Bakit ba nagkahamunan ng suntukan? Bakit ba ito hinahamon ni Baste? Kasi fake news 'to. Ha? Kasi sinabi daw ni PRRD na bakla si Baste. Doon pa lang fake news na, eh. Yeah. Alam mo, ako nabiktima rin ako niyan, ha, ng ganyan. May nagbalita sa akin na isang bakla ay bakla daw din ako. Pero yung mga totoo kong kaibigan at lalo na yung mga malalapit kong kaibigan at kapamilya ko, alam hindi ako bakla. At ito rin, sinasabi si Baste bakla. Sisiguraduhin ko po sa inyo, hindi bakla si Baste. Ako na po nagsasabi. Kaya fake news to. Sinabi daw ni PRRD bakla si Baste. Eh natural, hahamunin mo suntukan. Diba? Yun nga lang, walang kwenta tong kalaban. Kasi si Baste, maraming mawawala sa kanya. Ito sino ba to? Patapon buhay nito. Tandaan natin kidnapper to. Ha? Ang kaya lang nito mga bata. Hindi naman lalaban ng patas yan, eh. Natural, pag mangingidnap ka, marami kayo. Sinong kikidnapin nyo? Di bata. Siyempre, may mga armas kayo. Yan ang alam nito. Pero pag patas na laban, kaya ba nito? Kung suntukan, wala itong binatbat. Diba? Ngayon, lalabanan daw niya si Baste. Unang naghamon ng suntukan si Mayor Baste nang banggitin siya ni Madriaga sa supplemental affidavit nito. Nakasaad kasi doon na tinawag umanong baliw at badi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga anak nitong sina Congressman Pulong at Mayor Baste. Kaya buwelta ni Baste, suntukan na lang ng walang restrictions. Kahit isama pa raw nito si dating PNP Chief General Nicolas Torre III at ang isang anyay Bangag. Ayan. Isama mo ni si Torre at si Bangag. Suntukan tayo. Pumayag naman si Kaya lang, may kondisyon, etong si Madriaga, kung lalaban siya ng suntukan. Kung matatandaan, dati na rin naghamon ng suntukan si Mayor Baste kay Torre. Umasa si Torre at ni-livestream pa nga ang kanyang paghihintay sa boxing ring. Pero ni Anino ni Baste, hindi nakita. Ang galing ng balita, di ba? Naghamon si Baste, pero dati niya na ring hinamon si Torre. Kasi sinasabi ni Baste, isama mo pa si Torre, isama mo pa si Bangag. Ngayon, binalita na itong news channel na ito, ay hinamon ka ni Baste, ay hinamon ka ni Torre. Pero hindi ka naman nagpakita. Tanong, yung ba ang kumpletong istorya?
Ganun ba ang nangyari? Ngayon, balikan muna natin yung excuses ni puntahan mo, sa madaling salita, puntuhan mo ako sa kulungan, doon tayo magsuntukan. Siyempre kaya lumaban niya si Madriaga kasi alam niya hindi puwedeng mangyari. Kung gusto mo ng makipagsuntukan, magpaalam ka diyan sa mga pulis mo. Puwede ka namang lumabas, gumawa kayo ulit ng ring, suntukan kayo, 'ba? But anyway, tingnan natin 'tong balita na 'to. Ma- Ayan, tinapos. Tinapos, 'di ba? Bakit ko po nasasabi? Kasi hindi po 'yan ang buong istorya. Nung naghamon si Torre, alam niya wala sa bansa si Baste. Naalala niyo? Nung nakabalik si Baste, sabi niya, "Sige, tuloy na natin ang suntukan." Ayaw na ni Torre. Madali kasing maghamon eh. O halimbawa, alam ko umalis ng bansa si Torre. Hamunin ko ng suntukan. Ngayon, pupunta ako ngayon. Alam mong hindi makakabalik. Imposibleng makabalik. Bakit babalik? Pero nung nakabalik, ayaw mo na. 'Di ba? Yung ganung excuses ni Torre, kabaklaan po yun. Diretsuhin na po natin. Yun ang kabaklaan. Yun ang dapat na tinatawag na supot ni John Vic. Naghamon ka, suntukan. Nung wala, saka ka naghamon. Nung bumalik, ayaw mo na. Yun ang nangyayari. Anyway, tapos na yun. Medyo hindi ko lang nagustuhan yung pagbabalita. Bakit? Kasi totoo naman yung pagkakabalita, hindi naman fake news. Ang problema may kulang. Pag kulang yung balita mo, kahit pa anong tawagin mo dyan, para sa akin, in my opinion, fake news yun. Kasi hindi yun ang kumpletong istorya. Di ba? Naintindihan nyo na. Kayo na po ang humusga sa mga kalidad ng mga balita ngayon ng mainstream media. Next po tayo. Nako, lagot. Tingnan po natin ito meron na namang bagong pasabog ang Pinklawan. Kaway-kaway sa mga nanonood dito ng Pinklawan. May bago na namang meron na naman silang hawak laban kay BP Sara. Ano kaya ito? Hindi titigil ang mga umunoy pasabog sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Committee on Public Accounts Chair at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, mas marami pa ang mabubunyag sa susunod na hearing. Mas mabigat po itong darating pong pagdinig na ito dahil hindi na po mga star witness ang magsasalita. Ang magsasalita na po rito mga dokumento mismo. Ayun. So may bagong pasabog. Hindi kaya yung ilong mo sumabog. Hindi po grave threat yun kasi meron silang bagong pasabog na naman eh. Meron na naman silang bagong ebidensya kasi ngayon daw dokumento na ang magsasalita. Hindi na isang taong kriminal na may kasong kidnapping. Di ba? So, alam mo, itong mga congressman parang naging nakakita na kayo ng vlogger na yung nabuhay sa pasabog? Ang tawag ko dyan, pasabog vloggers. Pambihira. Animal. Itong mga congressman natin, parang naging pasabog vloggers. Meron na naman silang bagong hawak. Alam mo, kung meron kayong hawak, matagal nyo nang hindi nyo pinagtiisan si Madriaga. Yung ganong kalayo na witness, kalayo sa katotohanan na witness. Alam mo, nagmukha kayong tangalo doon Pinatulan nyo yun. Kumbaga sa manliligaw hindi ka na namili. Basta ka na lang pumatol. Ganun kayo kadesperado.
Ramdam ng taong bayan, buong Pilipinas kung gaano kayo kadesperado. Kaya wala kayong hawak. Kasi kung meron kayong hawak, hindi nyo pinapatulang kung sino-sino. Na pati ultimo, si John Vic gustong gawin ng Pink Lawang gawing kandidato. Pati si Tory gustong gawing kandidato. Di ba? Ganyan kayo kadesperado. Kabilang sa mga ipinatawag ng House Committee on Justice, sina former Senator Antonio Trillanes para sa Isa pa to si Trillan. Ito si May pinanalo ka na bang paso? Kinasuhan din ako niyan eh. Good luck sa'yo. Pag na-dismiss yan, akong kauna-una ang tatawa sa'yo. Isipin mo, kinasuhan ako nitong mama na ito. Dahil na-interview ko lang yung 18 Marines. Trabaho ko yung tanga. Isa't kalahati kang tanga. Demanda mo ako ulit. Akala mo, ang Banateros, makukuha mo sa paganyan-ganyan. Ha? Ikaw uhugin ka. Umatras ka naman dyan sa mutiny. Ano pa nga sinabi nung kasamahan mo sa 18 Marines? Duwag ka raw. Traidor ka pa daw. Huwag nga kaming tinatakot mo. Iniiwan mo yung mga kasamahan mo roon. Magdemanda ka ulit. Masama na mag-interview. Oh. Huwag mo sabihin, sa susunod, ikaw ang iimbitahin, ikaw naman ang iiyak. Kayong mga pinklawan, tigil-tigilan nyo na yung mga gimmick ng mga tanim witness nyo na iyak ng iyak. Di ba? Bumenta ba? Di, sige, tanungin kita. Bumenta ba yung paiyak-iyak ni Madriaga? Di kasi sinasabi nila, ito daw si Madriaga, pabaon, pakawala. Di umanon ni Trillanes at ng mga pinklawan. Di ba? Sige, ikaw naman ang susunod. Ikaw naman umiyak. Gusto kong umiyak ka, Nimal. Kung ano drama mo. explained wealth ng mga Duterte at si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya para sa salin ng bise. Magsama pa kayong dalawa. Balikan natin. Yung anak nito, nahulihan. Di ba? Mabilis pa sa alas 4, dismiss. Nagpadala ng sa bahay ng high-grade kush. Nabalita yun, di ba? Tapos na-dismiss na. Ang galing, no? Tapos yung PIDEA chief, napalitan agad. Siya hindi secretary nun. So, sila ngayon magbibigay. Yan ba yung sinasabi ni Ridon, may pasabog kayo? Na ikaw naman ay napadala na kasama mo daw na nabigyan ng pera ng pag-aasikaso sa ICC, sabi ng 18 Marines, at kinonfirma rin ni Boying na kayo rin ang magkasama sa pagpapadala sa ICC kay PRRD. Ngayon may pasabog kayo kay Sara. Sinong tanga maniniwala sa inyong dalawa? Hindi, kayo mga maniniwala ba kayo sa sasabihin nito? Alam mong galit sa Duterte, lalo na to si Trillanes. Ito si Boying, iba, negosyante lang siguro to. Kung asaan ng masarap, dun yan. Pero si Trillanes, wala talaga yan. Sige, tanong kayo, maniniwala ba kayo kung ano pa ilalabas na ebidensya nitong dalawa? Yan na ang star witness nyo. Ridon? Sila na ang pasabog? Wow. Good luck. Pero tila imposible na raw na sumipot pa si VP Sara sa Kamara. Siyempre sa dulot-dulo naman ho, yung pong pangalawang Pangulo po yung magpapasya, kung magpapakita siya o hindi. Dahil pag nagpakita siya, madidismantle na po yung posisyon nila sa Korte Suprema dahil kina-question niya ho yung pong pagkakaroon mismo ng proceedings.
Hindi na invited ang nagpakilalang bagman umano ni VP Sara na si Ramil Madriaga sa susunod na pagdinig. Naisumiti na rin ang Hindi na invited. Bakit? Nagkalat eh. Believe ako rito, pag nasampa yung impeachment at talagang nagkaroon na ng pagdinig sa Senado, kasi sa Senado po talaga didinggin yan. Baka umihi sa salawal ito pag natanong to ni Marcoleta. Pag ito natanong ni Cayetano, ni Marcoleta, ni Escudero, baka umihi sa pantalon to. Kaya lang, si Lacson, kahit hindi tinatanong, baka siya naman ang sumagot. Yung mag-boyfriend. Itong dalawang mag-boyfriend na si Lacson at saka si Tito Soto. Kahit hindi sila tinatanong, sila sumagot. Walang alam to, anong isasagot niyan? Lahat ng sinabi niya kasinungalingan, pati yung painting. Magkaibigan daw sila ni Sara pero meron siyang fan sign. Gago rin no? Ngayon, hindi na iimbitahan sa susunod. Bakit? Nagkalat. Kung matibay yung ebidensyang binitawan nito, si Madriaga, at ito ay totoong witness na totoong malapit kay Sara, pauulit-ulitin nila yan. Kahit pilipitin ni Marcoleta leeg niyan, yung totoo, totoo. Hindi matatakot na ibabalik at ibabalik yan dyan sa Kongreso. Nung nakita nga itong si Marcoleta, tumayo eh. Yung anak pa lang yan. Pagdating yan sa Senado, ihi sa salawal yan. Nalabanan pa ng suntukan si Baste. Baka mangiyak, lalong umiyak, humagulgul yan. Tapos po ito si Madriaga. Kaya ayaw nang imbitahan eh. kampo ni Madriaga ang kanyang supplemental affidavit sa Office of the Ombudsman para sa angkop na pagsusuri sa mga pahayag niya sa Kamara. Para sa agenda ay sayang. Alam mo? Sabit. Sabit lahat ang pagpaplano ni Trillanes ng mga pinklawan laban kay VP Sara. Ay, yan ang kumakalat eh, di ba? Kayo na humusga. Ha? Pero kung opinion nyo, tatanungin ko, lahat nitong mga planong ito, kargado, pakawala ng pinklawan. Sabit. Sabit ang mga plano nila. Eto, malaking ebidensya na sabit yung mga plano nila. Tingnan po natin to kasi sinabi, mahina daw ang ulo nitong si Sara, sabi ni Madriaga. Tingnan nyo kung gaano sila ka-fake news. Ang problema, hindi nila alam nitong pinklawan bubuelta sa kanila ngayon. Nayari sila. Di ba? Gusto nilang siraan si Sara, mahina ang utak, at tinulungan lang para makapasa sa bar. Pero tingnan natin compare natin. Si Sara, first take, nung nag-take ng bar, pasado. Ang score, 80. Si Lenny, pumasa, take 2. So, ibig sabihin, nung una, bagsak si Lenny. Nagigets nyo? Si PRRD, pasado rin. Again, one take. Gets? Gusto nilang sirain si Sara nitong mga pinklawan para umangat si Lenny. Ang problema, pag fake news, pag nag-iisip ka ng masama sa kapwa mo, ayaw niyong lumaban ng patas, hindi niyo alam, yung mga pinagpaplano ninyo, bumabalik. Di bumalik. Sinong nasira dito? Nalantad tuloy si Lenny, take 2 sa bar.
Sino mahina utak? Yung take 1 o yung take 2? Anong score ni Lenny sa bar? -2 kay Sarah. So I assume 78. Si Sarah kasi 80. Puntahan pa natin. Si Risa Ontiveros, yung pinagmamalaki ng Pinklawan bukod kay Lenny. Hindi abogado. Si Bongbong Marcos, na kinakain suka ng dilawan. Hindi rin abogado. So, sino nasira? Yung sinasabi nilang mahina ang utak ni Sarah. Kasi alam mo, binanggit pa yan eh. Hindi ko nga maintindihan ba't binanggit pa ni Madriaga yan. Halatang halata na hinug sa pilit. Pinagpilitan lang ibanggit kasi wala namang connection yan dun sa confidential funds. Kailangan lang niyang banggitin para masira si VP Sara. Yun lang ang purpose. Wala pong koneksyon sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Pero dahil sa kadesperaduhan ng Pinklawan, ginawa nila. Ano ngayon? Nagbuwelta. Di ba lugaw yan si Lenny? I mean, siraan nyo na siguro si Sara sa ibang lugar. Wag na yung pagiging kurap or yung mahina ang utak. Kasi babalik po sa inyong lahat. Next. Eto. Pag-usapan po natin parang medyo nagbaw dito si Ping Lacson kay Panelo medyo parang parang type ni ni Lacson si Panelo Sige, pakinggan po natin. Kahapon, we had Attorney Sal Panelo on the show, and he says he's confident only 4 members of Senate will vote for the Vice President's conviction. And I will quote you exactly what he said. Sabi niya, 4 na pusakal. yes, sa trial, maniwala kayo, 4 lang ang boboto ng conviction. Kasi yung mga pusakal na kontra kay VP Sara, si Ontiveros, si Pangilinan, si Lacson, si Soto, yung 4 na yon, definitely conviction yun. Can I have your response, please? Alam mo, much as I don't want to comment on a nonsensical comment or statement, pero dapat sagutin din bakit marunong pa siya sa amin? Ako, walang pwede magsalita on my behalf. I can speak for myself, except the evidence. Sinabi ko na yan we'll always be guided by the evidence. Wala. So, ganito lang. Ang issue dito ni Lacson, tinawag si Lacson na pusakal nitong si Panelo, si Attorney Sal Panelo, dahil ang boboto lang daw sa conviction ni BP Sara para siya ay ma-impeach, siya, si Tito Soto, si Risa ata at saka si Kiko. So 4 lang sila na pusakal. Sabi niya, bakit mo kami pinangungunahan? Yan ang sinasabi ni Ping Lacson. Marunong ka pa sa amin. 'Di ba? Kami lang nakakaalam at wala kang karapatang magsalita in my behalf. Hindi naman kailangan. Obvious naman Obvious naman na ayaw nyo kay Sara. Kasi nga, hinarangan nyo ng lahat ng investigasyon dyan sa Blue Ribbon para maimbestigahan yung mali-maleta. Yung imbestigahan ng pagnanakaw sa flood control. Sino bang humaharang? Hindi ba obvious? Tanga ka ba, Lacson? Or ginagawa mong tanga yung taong bayan? Halatang halata naman ng taong bayan, ayaw nyo. Pinatatagal ninyo yung hearing dyan sa ghost projects, dyan sa flood control scandal. Tapos pumuputok yung butsi mo dyan para kang bakla. Pa tayo doon. Bakit pinangungunahan niya at tatawagin pa niya kaming pusakal? Anong intention lalagay niya kami on the spot? Ba't mas marunong pa siya sa akin? Bakit mas marunong pa siya kay Risa? Ba't mas marunong pa siya kay Kiko? Ba't mas marunong pa siya kay SP? Bakit manghuhula ba siya? Kung sabihin ko siya yung pusakal na manghuhula. Di sabihin mo, karapatan mo yun Di ba? Parang ang baklang pumuputok ang butsi mo dyan.
Ito si Lacson. Nakikipagtara. Well, normal na sasabihin. Wala ba, hindi na ba pwede magkaroon ng opinyon ng taong bayan sa inyo? Bakit ka onion skin? Natural, nakaupo kayo. Kahit ako tanungin mo pupustahan ako? Kung boboto ka ng conviction kay Sara o hindi, yun din na sasabihin ko. Boboto ka, kayong dalawang mag-boyfriend na si Tito Soto. Oh. Edi, kung iba, edi tawagin mo rin pusakal si Lacson. Oh. Ano mo naman kabaklaan yan? The idea that... Maximum daw 6, sabi niya, maximum 6 senators. Pero usually... Baka daw umabot naman ng 6. Bakit nababasa niya ba ang isipan ng bawat senador? Kami, nag-usap-usap na rin kami At least some of us, Ang titingnan namin yung pasong ng ebidensya. Kung ebidensya, kasi kami, nasa microscope kami niyan ng publiko kasi definitely... Ang punto ni Lacson, ang titingnan nila ebidensya. Naniniwala kayo doon. Hindi political color. Lacson naman, para kang pinanganak kahapon. Sa publiko yung trial. As in the case of former CJ Corona, nasa Microsoft kami, kaya babantayan kami dyan, whether or not may intention kami tumakbo pa o wala na. Magmamasdan kami, obserbahan kami, at kung malabo naman ang ebidensya at magkukonvict pa rin kami, ano mahihita namin doon? Yun ang iwanan naming legacy, dalawa ni Senate President. Ano mahihita nyo? Maleta. Ano mahihita nyo? Bayad utang. Nanalo kayo, di ba? Hindi ko po sinasabi mga koraptong mga to. Ang sinasabi ko yung possibility na anong mahihita nyo. Ano bang nahihita ng isang politikong nagsisinungaling? Ano yung first time? First time bang gagawin ng politiko yan? So, ibig mong sabihin, malinis kayo, sobra. Yang ginagawa nyong yan, malinis kayo, sobra. Ay, wow. Hiyang-hiya naman ako sa inyo ni Tito Soto. Hiyang-hiya ako. President Soto, na kami walang kakwenta-kwentang ebidensya, nag-convict kami. On the other hand, ang tiba na ebidensya, tapos pag-a-appoint kami. Saan naman kami lalagay niyan? Yan ba ipapamana namin sa mga anak namin, sa mga apo namin? Hindi, yung maleta. Makatanggap ka lang ng 2 maleta. Hello? Hindi ko pa pinagbibintangan na ganun sila, ha? Ang punto lang natin, hindi first time sa politika yan. May posibilidad po yan. Diba? Posibilidad lang. Ha? Kasi nagtatanong ka, anong mahihita mo? Di sasagutin kita. Yun ang mahihita mo. Ayaw mo ng sagot ko, huwag ka na magtanong. May mga huwisyo naman kami, huwag niya kami pangunahan. Kasi yun ang talagang complete nonsense. Yung sasabihin mong 4 yung sigurado magko-convict. Hindi lang sa pusakal, ungas siya, ungas. Pero para lang sa ating tigapakinig, ang ibig sabihin kayo ng pusakal. Thank you. Galing yan sa sa salitang pusa sa kalye. Pusakal, ito nang galing yan. Hindi ko naman tinanong. Usually, ang ibig sabihin yan, adik. Diba? Yun ang ibig sabihin yan. Pero marami akong pusakal pwedeng na isipin magnanakaw. kay Senator Ping Lacson, pero Pusakal hindi ko na siya sinungaling. maisip na adik. No? Yeah. But the idea that confident sila that she will win if the impeachment case goes to a Senate trial, and that it's going to be a numbers game, that's what Attorney Sal Panelo said. Yeah. What do you think of that? Does it have any basis at all, given that, let's be honest, medyo divided nga naman talaga ang Senado? Walang basis at all. Kasi alam mo, ang pinaka-saving grace ni Sal Panelo, yung anak niya, ang layo, yung anak niya, ang layo ng bagsak ng prutas doon sa puno. Iba yung ibang aura ng anak. Ako, umahanga ako doon sa anak.
Ay, naku, crush mo pa, Hindi, nagtatanong lang, crush mo, pogi. Ayaw mo ng matanda, gusto mo yung bata. Why, hanga siya dun sa ano. May itsura yung anak niyan. Why? Kasi na-interview namin yung anak niya, di ba? Oo nga. Hindi, yung anak naman kasi niya, diretso magsalita. Yung nauukol lang sa batas. No? Wala yung mga pusakal, wala mga ganyan-ganyan. Pero totoo naman yung sinasabi ni nung tatay ni Attorney Sal. Totoo naman. Opinion niya 'yon, pero baka karamihan ng mga Pilipino yun din ang opinion. Meron bang maniniwala sa inyo, halimbawa sabihin ko, na hindi iko-convict ni Tito Sotto at saka ni Lacson si Sara? May maniniwala ba sa inyo na halimbawa sabihin ko sa inyo na excited imbestigahan ni Tito Sotto at ni Lacson yung patungkol sa maleta at sa ghost projects? Pero saan kumuha ng ganong ugali yung anak? Yung tatay niya, ang layo eh. I don't know. Tawa ng tawa, baka mamaya matrouble ka na naman. 18 to 20 daw yung Alam mo, 18 to 20 yung expected niya. Alam mo, sa kagaganyan niya, baka malaglag siya from the kisam eh. Sorry. Dati rin, Alam sigurado mo ba yung sila mga nalalaglag nag-aabot sa sa kisam eh? ICC. Kung ano yun? Yes, sir. Ano yun, Ako alam ano ko yun? yun. Hindi ko alam. But, so Tanong no, nyo kay Ronald, kung ano yung minsan nalalagdag sa kisam eh. Galing sa kisam eh. Si Pilio. Nalalagsak sa... Butiki. I don't know what tuko is. Lizard. Hindi mo nang tuko. Lizard. But Gecko. anyways, It's a Tuko. lizard, Gecko. no? It's a lizard. Hindi ko sinasabi na kamukha ni Lizard. Paneros yung lizard. But the reason I keep coming back to this is, yes, so you don't think there's any basis? Kasi, when you look at how the Senate votes now, even case in point yung partial report niyo, Senator, they're mostly doing so along party lines, hindi ba? I don't know. I can only speak for myself. Ako titingnan ko ebidensya eh. Wala akong decision ngayon eh. Okay. Nanood niya ako doon sa testimonya ni Madriaga, pero wala, di ko mambibig ko eh. Bakit ako magko-comment? Magiging senator judge ako. Parang it's almost a certainty na Correct. itatransmit sa amin yung articles of impeachment. Yeah. Even to comment positively or negatively doon sa testimonya ni Madriaga, yun lang, inappropriate na eh. Yeah. Wow. Actually, that's what I was gonna ask you about next, but okay, fair Hindi enough. ko sinasabing meron kaming kasama na inappropriate ha. Pero dapat wag mag-comment. Kami yung huwis eh. Nako po, Ito ang matinding balita ngayon. Si Saldico, di umano, ay nahuli na. At ito pa, mismo ang nagbalita si Bongbong Marcos. Walang pambihira. Naging vlogger na si Bongbong Marcos. Naging media reporter na po. O tingnan natin. Pero bago tayo magsimula, tatanungin ko kayo. Kayo po ba ay naniniwala na nahuli na si Saldico? Sige, ilagay nyo dyan sa comment section ha. Yes, nahuli na si Saldico. Yes, hindi kami naniniwala kasi ang pamahalaan ay fake news. Okay, simulan po natin. Natili pa sa Immigration Detention Facility sa Prague, Czech Republic si Zaldico ayon sa DILG. Walang extradition treaty ang Pilipinas sa Czech Republic, kaya hindi pa malinaw ang magiging proseso ng gobyerno para mapabalik siya sa bansa matapos maaresto dahil sa kakulangan ng travel documents. Pero ayon sa International Law Professor at San Sebastian Graduate School of Law Dean na si Atty. Rodel Taton, posibleng ipa-deport si Ko dahil naaresto siya sa paglabag sa immigration laws. Mas mabilis itong proseso na ito kasi nga ito ay administratibo lamang at hindi siya court-based na proseso, no? And there may be other aspects na pwedeng gawin din with the help of diplomatic cooperation with Czech Republic kung saan ang Philippine authorities will make sure that the transfer will be safe. And kung walang extradition treaty, bilateral cooperation can
really facilitate this deportation. Posible rin daw nakasuhan ng Czech Republic si Ko dahil sa illegal entry. Okay, eto ngayon tayo. Si Marcos mismo, si Bongbong Marcos, yung presidente ninyo, siya ang nag-announce patungkol dito sa pagkakahuli kay Saldico na nag-cross border daw siya sa Czech Republic. Kaya lang pinauna na hindi po madadali ang pauwiin si Saldico dahil walang extradition treaty sa Czech Republic. Pero may pamamaraan naman. Okay, yan po ang sinasabi ng mga eksperto. Ito dahilan dito. Ito ang pupuntuhin natin. Totoo ba ito? Or diversion na naman? Kasi tatandaan po natin nakakapagtaka. Si Anyo biglang nag-resign. Tapos etong si Saldico biglang nahuli. Out of nowhere, hindi ko alam kung totoong nahuli ito or talagang fake news galing sa gobyerno. Kasi katanga naman ni kanselado passport niya, tatawid siya ng check. Medyo may katangahan si Saldico ron, di ba? Pero ang tanong dito, baka mamaya again, another diversion ng gobyerno kasi hindi nila magawaan ng solusyon etong pagbaba ng gasolina. Tandaan po natin, ang pagtaas ng gasolina sobrang bilis. Ngayong wala na tayong problema sa langis, ang bagal ng pagbaba. Nakikita nyo? May disconnect po doon. At ito, dito nakikitaan ng kapalpakan ng taong bayan si Bongbong Marcos. So kailangan na naman nilang mag-divert. Alam nyo, kaya ako sinasabi ko, eto si Bongbong Marcos, sabi kasi may colon cancer. Hindi ko alam na fourth stage na daw. Ako sa tingin ko, ang sakit talaga nito diversionitis. Oo, yan ang fourth stage cancer. Kasi sobrang mag-divert itong gobyerno na ito. Nawala na nga tayo sa usaping ghost projects nawawala na tayo sa pagsolusyon dito sa problema sa langis. Ngayon, pinasok nila si Saldico. Baka mamaya, ibinalita lang, pero walang resulta. In short, hindi nila mapapauwi. Tandaan po natin, makikita natin kung totoong nahuli si Saldico. Mabilis pa sa 4:00 mapapauwi yan. Kung gusto ng gobyerno, may paraan. Kung ayaw, magdadahilan na naman. Sasabihin na naman ni Boying kung ano-anong excuses. Sasabihin na naman ng mga sekretary niyang ugok kung ano-anong excuses. Sasabihin nitong si John Vic, kung ano-ano. Basta hindi yan mapapauwi. Sa madaling salita, diversion. Sa madaling salita, fake news. So, madali po nating makikita ito Pag ito gumulong, tumagal ng 2 linggo, wala pa rin nangyayari, wala na ito. Ginigimikan. Again, another budol galing kay Bongbong Marcos. Public si Ko dahil sa illegal entry. Tumanggi munang magbigay ng komento ang legal counsel ni Saldico. Ayon kay Atty. Ruy Rondain, wala pa silang kumpirmasyon na nakukuha kaugnay ng pagkakaaresto sa dating kongresista. Si Ko ay kabilang sa mga sinampahan ng kasong graft at malversation sa Sandigan Bayan kaugnay ng umano'y 289 million pesos substandard na road dike project sa Oriental Mindoro. Okay, pause muna. Ngayon, sa isang banda, alam ko, para balanse tayo, no? Alam nyo naman, sa Baneteros, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Hindi po tayo double standard. Paano ngayon sasabihin, paano coach kung talagang nahuli si Saldico? Di dapat pauwiin agad. At ang napaka-importante dyan, mapaatin sa Blue Ribbon Committee, sa Blue Ribbon Investigation. Agad-agad. Simple lang yan. Kung si Bongbong Marcos guilty sa pagdarambong, sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, at guilty siya diyan sa ghost projects na yan, kung nahuli si Saldico, hindi niya papayagang maka-attend dyan sa Blue Ribbon. Kasi gigisahin yan.
sigurado maituturo at maituturo niyan si Bongbong Marcos. Kaya kung napauwi yan at hindi dinala sa Blue Ribbon, garantisado po si Bongbong Marcos guilty. Ngayon, kung hindi guilty si Bongbong Marcos, dapat paatin mo ng Blue Ribbon yan para maimbestigahan ng maayos. Kailangan malaman ng publiko kung sino talaga ang mastermind. Ayaw na namin ng fake news, ayaw na namin ng excuses. Yang lintik na ICI na yan, excuses lang yan, kita mo. Inimbestigahan yung anak niya, tsaka yung pinsan niya. Oh. Executive session, hindi naman tinelevise. Sabi ila-live nila. Hindi naman ni-live. Tapos ngayon walang nangyari. May napatunayan ba yung ICI? Wala. Binudol ka lang. Binudol ka lang ng ICI, binudol ka lang ni Bongbong Marcos. Binudol ka, binudol tayong buong Pilipinas. So dito makikita natin, napaka-importante na magiging resulta within the following days. Kung talagang nahuli si Saldico, meron na silang ebidensya dyan. Pansinin ninyo, puro report. Nag-announce lang si Bongbong Marcos, ginaya niya lang si Boying. Pero wala pa lumalabas. Antayin natin. Ngayon, kung meron lumabas, dapat diretso sa Blue Ribbon. Wala nang excuses. Lacson, Tito Soto, wag na kayong mag-excuse mga animal. Puro na lang excuses. Ang gusto naming makarating sa Blue Ribbon, yung Marines, si Chavit Singson, si Saldico, imbestigahan kung sino talaga mastermind niyan. Huwag nyo nang harangin Tito Soto tsaka Ping Lacson. Ang naturang proyekto ay kinontrata sa SunWest Incorporated na pagmamay-ari mismo ni Ko. Walang piyansa ang kasong malversation na isinampa ng Ombudsman kay Ko at gumugulong na ang pagdinig nito sa Sandigan Bayan 6th Division. May hiwalay naman na reklamong plunder na kinahaharap si Ko sa Department of Justice kaugnay pa rin ng flood control scam. Bago mahuli si Prague, may warrant of arrest na si Ko at kanselado na rin ang kanyang pasaporte. Idineklara rin siyang pugante ng Sandigan Bayan 5th Division. Si Ko ang isa sa mga nadidiin sa flood control scandal dahil siya ang dating chairman ng House Committee on Appropriations na bumabalangka sa national budget. Tingnan mo ang pagbabalita. Pagdidiin kay Saldico, si Saldico. Puro kay Saldico. So kung sakaling nahuli nga ito si Saldico, gagawin itong fall guy. Mapapansin mo na agad Pakinggan nyo agad ang manner ng pagbabalita ng media. Dati na niyang itinanggi ang mga paratang sa kanya. November 2025 naman nang maglabas ng mga serye ng video si Ko kung saan idinawit niya sina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa budget insertions. Tapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Itinanggi na yan noon ng Pangulo at ng dating House Speaker. Nitong nakaraang pagdinig sa Sandigan Bayan, isiniwalat ng Anti-Money Laundering Council investigator na abot sa 802 million pesos ang natanggap ni Ko sa pamamagitan ng mga check deposit mula sa kumpanyang SunWest Incorporated. So balik na naman tayo, no? Itinuro kay Bongbong Marcos, basta sinabi, itinanggi na nung magpinsan. Tapos, yung balita dun sa magpinsan, balik ulit kay Saldico. O, idiin ulit. Saldico ulit. Balita kay Saldico. Ako hindi ko pinagtatanggol si Saldico. Alam ko, marami ring ninakaw to. Pero tatandaan natin, hindi naman ganyang kalakas yang si Saldico. Sino ba yan sa congressman? May nagpapatakbo dyan. And definitely, yung House Speaker. Sino bang may control ng House Speaker? Sabi nga ni Basti, ang talagang nagpapatakbo ngayon ng Kongreso is si Charis.
Oh. So definitely si Bongbong yan. Mula 2019 hanggang 2025, ayon sa prosekusyon, mapapagtibay ng mga financial transactions at bank records na beneficial owner si Ko dahil siya ay nakikinabang pa rin sa mga kontrata na nakuha ng SunWest sa DPWH. Ito ay kahit pa So sa madaling salita, nag-ikot-ikot na po yung balita. Hindi natin alam kung meron na bang talagang positive, confirm na balita na nahuli nga si Saldico. Lumabas lang dito sa balita, parang idiniin si Saldico. Kaya po, tingnan nyo tong balita na ito dahil konektado po to dito. Eto po tingnan po natin, nakita ko ito, kakapost lang po ito ni Attorney Harry Roque. Fake news alert. Saldi has not been arrested. No Filipino was apprehended in Prague. Bakit presidente pa ang nagkakalat? Ganyan po katindi. Fake news. Bakit presidente pa ang nagpe-fake news? Ulitin ko hindi ko po sinasabing totoo itong sinasabi ni Attorney Roque. Hindi ko sinasabing ganon. No? Pero syempre, ito si Roque, hindi naman basta magbabalita yan ng kanyang, nang wala siyang nalalaman patungkol dito. Kasi nga siya ay nasa ibang bansa. No? So nababalitaan niya kung meron bang nahuling Pilipino. Okay. So, kung ako tatanungin, wala po akong personal, ulitin ko, wala akong personal knowledge kung nahuli nga si Saldico o hindi. Hindi ko talaga alam kung nahuli si Saldico o hindi. Pero sa aking palagay, sa aking opinyon, tama po si Roque, hindi po nahuli si Saldico. Kasi kung nahuli si Saldico, bakit walang nilalabas na ebidensya? Dapat yan kahit sa ibang bansa may balita na rin yan. Sinasabi, hindi naman basta-basta naglalabas ang ibang bansa. Pero, napaka-unusual na bakit yung presidente ang bigla-biglang mag-a-announce. Diba? Out of nowhere, hindi ko maintindihan yung presidente ba natin vlogger. Ganito lang kasimple. Kung totoong nahuli si Saldico, sana si Attorney Roque tumigil ng kaka-fake news. Ganun lang yan. Diba? Kahit naman kaibigan, pag tama, tama. Pag mali, mali. So, wag sana magbibigay ng fake news. Pero kung tama, ang binabalita ni Attorney Roque, loko-loko talaga tong presidente natin. Isipin mo, kung ano-ano ang naratibo na sinasabi nung kanyang spokesperson na pinagtataguan sa palda na si Auntie Claire, na ang DDS daw ang fake news peddler. Number one fake news yung presidente na yan. Ako, may personal knowledge sa pagiging fake news niyang presidente na yan. Dahil sinabi niya ni isang baril walang pumasok sa KOJC. Nung siege. Nandoon ako. 3,000 hanggang 5,000 pulis ang nasa loob. Lahat po may baril, yung iba nga 2 pa. Pati nga hindi pulis, sinuutan nila ng damit na pulis. Ganyan po kalupit dyan. Kaya hindi po totoo na walang armas ni isa. Lahat po naka-armas. So doon pa lang alam ko na, personal knowledge, fake news yung presidente na yan. Nakita ng mata ko, hindi ko lang nabalitaan. And yung mga sunod pa na balita, talaga namang matindi po ang pagpe-fake news ng presidente. Diba? Ang lalayo Ang lalayo ng kanyang mga sinasabi sa mga bagay-bagay. Bagamat yung ibang pagpe-fake news niya ay hindi directly kung hindi galing sa kanyang mga tauhan. Yung iba galing sa, halimbawa, yung pagbanat kay Sara. Diba? Nakita nyo tong Madriaga? Ako'y naniniwala, hindi man galing kay Bongbong Marcos yan directly. Galing yan sa kampo ni Bongbong Marcos.
Hindi naman po pwedeng hahayaan lang yan nang walang kapangyarihan ang presidente na basta na lang pinayagan nila yan dyan. Eh kung ganun ang presidente natin, inutil. Di po ba? Pero ako naniniwala ko lahat ng yan. Lahat ng mga nangyayari, may kapangyarihan ng presidente. Kahit yung sa ghost projects na sinasabi nilang wala silang kinalaman, imposible, hindi ako naniniwala. Hindi napadalahan ng maleta itong si Presidente Marcos nyo. Imposible yun. Ganun siya kainutil. Dalawa lang yan. Inutil siya o fake news siya. Ako naniniwala fake news siya. Kasi naniniwala ako na padalan niya ng maleta. Ganyan po katindi. Tatandaan po natin, dalawa to ha, mag-iingat po tayo, mga DDS. Ito ang style ng gobyerno. Pag meron silang hindi kayang solusyonan, dalawa ang problema nila ngayon. Una, yung ghost projects, hindi na nila malusutan. Ang laki na po ng ebidensyang lumalabas. Pangalawa, etong problema sa krisis, hindi sila makagawa ng paraan kasi nga walang pera ang gobyerno. At pag ginawa nila ng paraan at tinanggal nila ang mga taxes, mawawalan sila ng pera, mababawasan ang kanilang kita, mababawasan kanilang pangungurakot. Kaya anong style nila? Divert, divert, divert. Or fake news, fake news, fake news. Dalawa yan. Laging magkakambal yan. Divert at fake news. Ganyan po ang ginagawa di umano ng gobyerno. So antayin po natin kung talagang naaresto si Saldico. At isusupalpal ko sa pagmumukha nila kung sila ay nagpe-fake news. At ibabanat din natin kay Roque kung siyang nagpe-fake news. Okay? Fair enough. Pero bibigyan ko po kayo, eto, isa pang fake news. Isa pang diversion galing sa gobyerno. Tingnan po ninyo ito. Ito panibagong fake news, panibagong diversion ng gobyerno ni Bongbong Marcos o ni Bongbong Marcos mismo. Tingnan po ninyo. Another ala Madriaga, another tanim witness. Humarap sa pagdinig sa Sandigan Bayan 3rd Division si dating DPWH Engineer Henry Alcantara. Tumayo siyang testigo para sa malversation case laban kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at iba pang kapwa-akusado sa umano'y higit 92 million pesos ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Nabanggit ni 92 million pesos ghost project na ibinibintang kay Bong Revilla. Samantalang, yung mga mali-malitang dinideliver sa kanila, billion po. Nakikita nyo, doon pa lang. Ang laki na ng pagkakaiba. Nagfo-focus sila kay BP Sara sa 150 million confidential funds. Pero hindi nila kayang tingnan yung billion na confidential funds ni Bongbong Marcos. Same thing dito. Pinag-uusapan 90 million na ghost projects. Ilan yung sirang tulay na hindi natapos sa Ilocos Norte? Ilan yung mga ghost projects ng kung sino-sino? Diba? Ilan yung nadi-deliver na maleta di umano kay ni Saldico, kay Bongbong Marcos at saka kay Sandro. Sabi ng mga Marines. Nakikita nyo na, diyan pa lang, obviously, kumukuha lang sila ng fall guy. At ang natamaan dito, si Bong Revilla, kung ako talaga tatanungin ninyo, I honestly believe, etong si Bong Revilla, ginagamit lang panakip butas. Ginagamit lang para may divert ang issue at ginagawa ng fake news.
Ni Alcantara ang paghatid umano ng milyones kay Zaldico noong 2023. Sa kanyang testimonya, nakilala raw niya ang dating kongresista sa pamamagitan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Naghahanap umano ito ng distritong pwedeng mapaglagakan. Eto si Bernardo, eto ang nuknukan ng sinungaling. Eto ang paiba-iba. Ha? Eto, kaya sinasabi ko, eto ay mistulang Madriaga. Paiba-iba statement niyan. Iba sinabi niya nung unang-una doon sa Senate hearing, pero yung mga sumunod, yung mga sinabmit niya, di umano. Ito na, balitaan natin malayo na po doon sa mga sinabi sa Senate hearing. Oh. Ito si Alcantara, sinabi niya, naghahatid siya ng pera kay Zaldico. Oh. Tapos, maituturo na dito si Bong Revilla. Tingnan po natin. Ng pondo para sa flood control projects. Taong 2022, 519 million pesos ang pondo para sa mga proyekto sa Bulacan sa ilalim ng General Appropriations Act. Yan, tingnan nyo. Sa Bulacan, ang laki ng tinaas from 2022, nung bago makaupo si Bongbong Marcos, 519 million. 2023, pagkaupo ni Bongbong Marcos, nag-shoot up agad 6 billion to 8 billion. Ngayon, paano mo lulusutan yan? Sige. Bakit ganyan ang itinaas niyan sa Bulacan? Tapos, ang itinuturo na nahahatiran ng pera, yung magpinsan. Paano nyo lulusutan yan? Hanap kayo ng sacrificial lamb. Magturo kayo. Kasi hindi po pwede. Hindi kukonek. Merong missing link. Saan napunta? Bakit biglang lumaki ng ganyan? Lumobo ng ganyan? Magtataka taong bayan tapos walang proyekto. Pwede magturo ka. Napaginitan si Bong Revilla. Pero sa sumunod na taon, lumobo ito ng 6 billion hanggang 8 billion pesos. Pagsisiwalat pa ni Alcantara, nasa 30 hanggang 35% lamang ang natitirang pondo para sa implementasyon ng flood control projects, habang 25 hanggang 30% naman ang napupunta sa mga proponent. May bukod namang 30% na mapupunta sa contractors para sa royalties at retention. Nasa 2% naman ang pinakamalaking porsyentong kanyang nakukuha. Nasa 800 million pesos daw ang pinakamalaking halaga ng pera na na-deliver ni Alcantara para kay Ko. Ginisa naman si Alcantara ng kampo ni Revilla kung makukumpirma ba niyang ibinigay mismo sa dating senador ang kickback. Pero pag-amin ni Alcantara, hindi niya alam kung naibigay nga mismo kay Revilla ang pera. Yon. I-deliver lang daw kasi ito ng kanyang driver kay Yusek Bernardo. Ayun. Diniliver kay Bernardo, pero ang sinasabi, ibinigay din kay Bong Revilla. Ang tanong, nakita ba ni Alcantara? Hindi. So, fake news si Bernardo. Isipin ninyo, si Diskaya na dapat gagawing state witness, hindi ginawang state witness. Etong dinideliveran ng pera, eto si Bernardo, siya ang naging state witness. Hindi mo na makasuhan ngayon yan. Tapos, ang itinituro si Bong Revilla. Pero walang direct connection from the delivery of the money going to Zaldico and Bernardo. Walang connection or hindi niya mismo alam kung i-deliver nga kay Bong Revilla. Nakikita nyo na po ang butas. So, Coach, ang tanong, bakit si Bong Revilla? Tatanungin ko ka rin kayo. Di ba? Kasi napanood ko na ito eh. Bakit ba pinag-initan si Pastor Kibuloy? Una, malapit sa mga Duterte. Kalaban ng mga rebelde. Ganito rin kay Bong Revilla. Bakit si Bong Revilla? Again, political rival sa Cavite. Kailangan hitting two birds in one stone ka dyan. Di ba?
Sino bang promotekta dyan kay Bernardo? Eh, alam nyo naman yan sa simula pa lang. Nakikita po natin. Even yung mga witnesses na ipitinuturo, hindi nila masabi, hindi nila ma-connect or hindi nila maituro yung deliveries ng pera kay Bong Revilla. Yung iba nga, hindi pa nga kilala si Bong Revilla. Yun ang lumalabas na sinasabi ng abogado ni Bong Revilla. Kasi nung tinatanong sa hearing, ang sagot, walang connection kay Bong Revilla. Nakukuha nyo po. Ganun po kalupit dito. Ganyan po ang nangyayari ngayon. Kaya nga, alam mo, si Kiko Barsaga, di ba nakulong? Isipin mo yung mga magnanakaw, hindi nakukulong. Alam mo, sa panahon ngayon, sa panahon ni Bongbong Marcos, kung sino yung nakukulong, sila yung walang kasalanan. PRRD, Pastor Kibuloy, Kiko Barsaga, at saka si Bong Revilla. Nakikita nyo? Hindi po tsamba yan. Consistent po yan. Hindi isolated case. Ganyan po sila. Kaya ngayon pag nakulong ka, dapat matuwa ka. Dapat mayabang ka. Dapat pinagmamalaki mo. Bakit? May paninindigan ka eh. Alam mo, tumayo ka sa tama. Kasi ngayon, sinong namamayagpag ngayon? Sino ang bida diyan sa impeachment ni BP Sara? Di sila ding tumanggap. Diba? Sinabi naman ni Chanco yan, yung pumirma sa impeachment ni BP Sara, yan ang nakatanggap eh. Oh. So, sino yung nanggigipit? Sila yung may natatanggap. Yung walang natanggap, yan ang kinukulong. Si Bernardo ang nagsabing si Revilla umano ang proponent. It only strengthens our defense all along. That si former Senator Bong Revilla does not have any participation or any involvement in the so-called alleged ghost flood control project. Very, very false. Ano bang gusto niyo sabihin? 1,000%? 100%? It's totally, absolutely false. Ako naniniwala ako dito kay Attorney, no? Bagamat di ko siya kilala, pero ilang beses na nangyari to sa gobyerno eh. Di ba? Ilang taon na si Bongbong Marcos. Pirmi ng pirmi ganyan nangyayari. Ganyan ang nagigipit eh. Sa tanong kung saan galing ang pera, sabi ni Alcantara, ito raw ay galing sa mga kontratistang nag-advance payment umano sakaling lumusot sa national budget ang mga proyekto. Pero itinanggi ni Alcantara na siya mismo ay dawit sa anumang ghost projects. Pinagalitan pa nga umano niya ang mga empleyado. Saka anong kinalaman sa Bulacan ni Bong Revilla, di ba? Sa Bulacan 1st District Engineering Office nang malamang non-existent ang flood control project sa Pandi, Bulacan. Kasunod ito ng revelasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA noong nakaraang taon. Wala, Bongbong, fake news ka talaga. Okay, hindi ko sinasabing si Bongbong Marcos ang may pakana nito ha. Okay. Pero, ako in my opinion, galing sa kampo nila yan. Kung hindi man directly kay Bongbong Marcos, galing yan sa mga nakapaligid sa kanya. Sa kampo nila. Para ma-divert. Para maalis sa kanila. Magkaroon sila ng sacrificial lamb. Kasi may nakawang nangyari. Parang ganito. May nawawalang pera. Kanino mo ibibintang? Kailangan, meron. Saan napunta yung pera? Turo ka. Kung sino-sinong pagtuturuin mo. At ang pinakamalaking tao na naituro nila, si Bong Revilla. Di ba sabi may makukulong? So para mapanindigan nilang may makulong, itinuro yung walang kinalaman. Kasi pag pinakulong mo, totoong meron na natanggap,
ituturo si Bongbong kasi kokonekta yun eh. Sabi nga, iisang malaking sindikato yung mga nakakakuha ng pera. Bakit tuturo siya? Sa tansya ni Alcantara mula 2022 ay nasa 10 hanggang 15 beses na nag-deliver siya ng pera kay Bernardo na suma total ay pumapalo ng 1.7 billion hanggang 1.8 billion pesos. Nag-deliver siya kay Bernardo, 1.7 to 1.8 billion. Magkano lang ang sinoli nito? Tapos state witness na. Ang pinuputok ng butsi nitong si Boying na pinagtalunan nila ni Marcoleta kaya hindi niya magawang maging state witness si Diskaya kasi magsosoli muna ng pera. Ang laki pala ng na-deliver dito kay Bernardo, billion. Tapos ang isinuli, barya lang, state witness na. Ligtas na siya. O kailangan niya magturo. Kita mo? Ganyan po ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Masaya na siya. Kayo, tanungin ko kayo. Halimbawa lang, makapagnakaw ka ng bilyon. Magbalik ka ng 300 milyon. Okay na sa'yo? Loko-loko ka lang kung hindi okay sa'yo. Diba? Nakatakda namang humarap si Bernardo sa pagdinig sa bail hearing ni Revilla sa mga susunod na araw. Nagbabalita mula sa Frontline. Yan. So, makikita na po natin na talagang isa-isa na po. Isa-isa na po na sumasablay ang kanilang mga witnesses. Hindi lang po ito dito Even kay Madriaga, sabit na sabit po sila. Tatandaan po natin, pag hindi ka nagsasabi ng totoo, pag na-cross-examine ka, tapos ka. Natanong ka nung kabila. Buti ko ang magtatanong sa'yo, itong sila Ridon, kung ang magtatanong sa'yo yung mga kakampi rin ni Tambaluslos, lusot ka. Pero pag natanong ka nung kabilang abogado, matanong ka ni Marcoleta, matanong ka nitong abogado ni Bong Revilla, sino tong babae, itong hawak ko ambito, kung yan na magtatanong sa'yo, lusot kayong mga magnanakaw. Aba? Nako. Okay, hanggang dyan na lang po muna tayo. Maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa channel na ito. Sana po ay wag pong kakalimutan. Napaka-importante sa akin. Baka naman, libre naman po yan. Like nyo po itong video na ito. And sana po, tuloy-tuloy po kayong mag-subscribe dito sa channel. Again, libre po mag-subscribe Kiklik lang nyo yung subscribe button dyan. Makakatulong na po kayo. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay kay Coach Oli News. God bless everyone.